Sa video po na ito ay pag-uusapan po natin ang bagong balita na nakaapekto sa buong crypto market. Ito po ay tungkol sa tigil putukan or ceasefire na nangyari sa pagitan po ng dalawang bansang matagal nang may tensyon. At yan po ay ang bansang India at saka ang Pakistan. Isa po itong development na naging dahilan kung bakit biglang bumalik sa pag-angat ang presyo ni Bitcoin. At kung ikaw po ay isang crypto trader o investor dito sa Pilipinas, mahalaga na maintindihan mo kung bakit ang ganitong mga international na pangyayari ay may epekto rin sa ating investments. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari sa pagitan ng India at saka Pakistan. Noong ika-10 ng May or May 10, nagkasundo na po ang India at saka Pakistan na itigil ang lahat ng uri ng military operations sa lupa, himpapawid at saka karagatan. Ibig sabihin ay magmula alas 5 ng hapon ng araw na yon, ititigil na nila ang pagpapaputok, airstrikes at saka drone attacks. Nagkaroon na po ng official na tawagan, yan, ang kanilang mga opisyal ng militar para pagtibayin ang ceasefire agreement. Ang nangyaring tensyon ay nagsimula pa noong April 22 kung saan 5 terorista ang umatake sa Pahalgam region ng Kashmir. Maraming sibilyan po ang nasawi, kabilang na ang 25 or 25 na Indian citizens at isang Nepali. Sumunod dito ay nag-launch si India. Yan, nag-launch po ang India ng missile strikes laban sa mga pinaghihinalaang teroristang pasilidad sa bansang Pakistan. Ngayon ay paano naman nakaapekto ang tensyon na ito sa presyo ni Bitcoin? Ayan. Habang tumataas po ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay biglang bumagsak po ang presyo ni Bitcoin. Yan, si Bitcoin na dati ay nasa itaas ng $100,000 ay bigla po siyang bumaba sa presyong $97,000. Ito ay dahil sa takot ng mga investors na maaring lumala pa ang gulo at magkaroon ng mas malawakang giyera. Sa mundo ng crypto, kapag may ganitong mga geopolitical risk, nakahati po ang galaw ng mga tao. Ang iba ay nagsisell agad para iwas pinsala o tinatawag na de-risking. Ang iba naman ay bumibili palalo dahil tingin nila na si Bitcoin ay isang safe haven asset, parang digital na ginto. Pero nang marinig ang balita tungkol po sa ceasefire, bumalik po ang kumpiyansa ng mga investors. Kaya't agad ding bumalik sa $104,000 ang presyo ni Bitcoin sa mga unang oras ng Sabado. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa galaw ni Bitcoin? Ayan. Ayon po sa mga crypto experts or crypto analyst, dahil po sa mas kalmadong sitwasyon ngayon at dahil sa pagbaba ng tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, posibleng tumaas muli si Bitcoin. Sa katunayan ay may prediction na kaya po nitong lampasan ang presyong $110,000 sa mga susunod na araw o linggo. Dagdag pa rito ay bumababa na rin ang tensyon sa pagitan ng China at saka ang United States pagdating po sa trade. Yan po ay sa trade. Hindi naman po sila nagkakagyera. Yan, naglalabanan po sila sa economy. Yan, economic trade war. At kapag ang mga ganitong malalaking geopolitical issue ay humupa, nagiging mas stable po ang market. Kapag stable po ang macroeconomic environment, mas lumalakas ang loob ng mga institutional investors na bumili or mag-hold ng crypto assets. Yan. Ngayon ay bakit po mahalaga ang ceasefire sa mga financial at saka crypto markets? Sa tuwing may kaguluhan sa pagitan po ng malalaking bansa, naapektuhan po ang mga global market. Kasama na rito ang stock market, commodities market, at syempre ang crypto market. Kapag may gulo, takot. Yan, kapag may gulo ay syempre may takot. At kapag may takot, maraming nagbebenta ng kanilang mga assets.
kaya't bumababa ang presyo ng crypto gaya ni Bitcoin, Ethereum at pati na rin ang mga altcoins. Pero kapag may tigil putukan gaya po ng ceasefire, lumiliit ang panganib. Nagkakaroon po ng tinatawag na investor confidence. Kaya't kahit wala kang direct na connection sa India o Pakistan, naapektuhan pa rin ang investment mo dahil ang market ng crypto ay global. Ibig sabihin ay kahit nasa Pilipinas ka, may epekto ito sa trading decisions mo. Ngayon ano naman po ang papel ng Amerika sa ceasefire? Ayan. Ayon po sa ulat, malaking bahagi ng pagkakasundo ay dahil sa ginawang pakikipag-ayos ng Amerika. Si US President Donald Trump mismo ang nag-announce sa Truth Social na nagkaroon po ng long night of talks o matagal na negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa tulong ng US. Ayon po sa kanya ay gumamit daw ng common sense ang great intelligence, ang parehong panig para mapagkasunduan po nila ang tigil putukan. Isang magandang hakbang ito, hindi lang para sa dalawang bansa, kundi para na rin sa buong mundo, lalo na sa financial markets. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, particular po kay Bitcoin. Ayan. Sa isang tingin, parang malayo po sa atin ang gulo sa pagitan po ng India at saka Pakistan. Pero sa totoo lang, sa bawat galaw ng presyo ni Bitcoin, kasama tayo sa naaapektuhan. Kung bumaba po kasi si Bitcoin, bumababa rin ang value ng mga hawak nating coins. Kung tumaas po siya, may chance na kumita tayo. Ngayong nagkaroon na po ng ceasefire, mas nagiging stable po ang global market. At kapag mas stable, mas predictable ang galaw ng presyo. Magandang panahon ito para sa mga long-term investors na gustong pumasok habang hindi pa gaanong mataas ang presyo ni Bitcoin. Ngunit syempre, hindi pa rin tayo dapat kampante. Dapat nating tandaan na ang crypto ay volatile pa rin kahit anong mangyari. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang development na ito ay magandang paalala sa ating lahat na ang crypto ay hindi lang basta technology or trading platform. Isa itong asset na konektado sa nangyayari sa buong mundo. Sa bawat political event, sa bawat conflict, sa bawat economic shift, may direktang epekto ito sa value ng ating crypto assets. Bilang isang Pinoy crypto investor, dapat po tayong maging mapagmatsyag sa global news. Hindi sapat na marunong lang tayo sa charts o indicators. Kailangan alam din natin ang mga geopolitical at saka macroeconomic events na pwedeng magpabago sa takbo ng market. Ngayong may ceasefire, hindi lang ito tagumpay para sa kapayapaan, kundi isa rin itong hudyat para sa pagtaas ng kumpiyansa sa market. Kaya't bantayan po natin si Bitcoin, si Ethereum at ang buong crypto market dahil posibleng masundan ito ng panibagong bull run. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.